Naku po, meron guys nilabas na bagong House Resolution na hinihimok guys ang NTC, National Telecommunication Commission, na suspindihin guys ang SMNI na pagmamayari guys ng kaisa-isang anak ng Diyos na si Pastor Kibuloy na wanted guys sa FBI. So, hindi na po violation ng pinag-uusapan natin dito, guys, kundi suspension na po. Iba po yung violation sa suspension kasi nung first hearing, pinag-usapan ho yung mga possible grounds and violation nitong SMNI. And then sa second hearing na mangyayari yung suspension na. Kaya nga medyo matagal-tagal pa ata itong second hearing, makakapag-isip pa sila guys ng mga palusot nila. Kagaya ng ginawa nila Ka Eric at nila Lorraine Badoy. 'Di ba na pag-alaman ho ng Congress na itong SMNI, yung mga broadcaster nila ho, ay hindi miyembro ng KBP. Ayan o. However, the two are also the reason why SMNI might face sanction. Neither of them are accredited by the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and two also aired unverified report. So, yun ho yung nakitaan sa kanila ng Congress na unang-una, hindi ho miyembro ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, itong si Ka Eric at itong si Lorraine Badoy. At yung pangalawang grounds din nila ho, yung nagpakalap sila ng fake news. So, nung nakitaan guys na hindi pala miyembro ng KBP, itong sila Lorraine Badoy, si Ka Eric, gumawa sila ng palusot guys, na sinasabi nila na commentators lamang daw ho sila. Meron bang commentators na sumusweldo ng 100,000 per month? And then guys, hindi pa nila kinukonsider yung sarili nila as a employee ng SMNI kahit nagtatrabaho na sila dyan guys for how many years? Talaga nga namang kung pwedeng kahit may maliit na butas na ikalulusot, ginagawa nila ng paraan eh. Anyway, mukhang sa tingin ko hindi na din ata ito nila guys malulusutan. So, kahit anong gawin nyo, ang pagkakamali ay pagkakamali at hindi to pwedeng maging tama. So, hindi din guys kumbinsido ang Congress sa ginawang palusot ni Ka Eric na nagtatanong lamang daw ho siya sa pinalabas nilang fake news na 1.8 billion daw ho ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Nagtatanong lamang daw ho. Guys, ulitin ko, meron bang nagtatanong na yung kanyang ginawang tanong ay ginawang source ng mga tao na sinasabi na yung mga basher ni House Speaker Martin Romualdez, uy, naggasta pala yan ng 1.8 billion. Talaga namang pera ng bayan, kinakamkam. Ginawa siyang source eh. Paano mo nasabing nagtatanong ka kung ikaw mismo ginawa kang source ng mga tao na haters ni House Speaker Martin Romualdez? Hindi guys kumbinsido ang Congress ba? Hindi ba kumbinsido ang Congress na ito ay tanong-tanong ba? Kasi may tanong ba na nag-aakusa? Kaloka. Anyway, basahin natin to. Suspend SMNI. Talaga namang tumataginting, nagniningning ang suspend SMNI. Basahin natin. House Assistant Majority Leader and PBA Party List Representative Migs Nagrales has filed House Resolution HR 1499 ordering the National Telecommunication Commission or NTC to suspend operation of Sunshine Media Network International SMNI for violating terms and conditions of its franchise under Republic Act RA number 11422. Okay guys, lilinawan ko sa inyo, hindi pa naman totally masususpend ngayon ang SMNI dahil ito ay House Resolution pa lamang. Pero there's a possibility na masuspend sila kapag gagamitin ito sa susunod na hearing. Kasi ang pag-usapan dito, ulitin ko sa inyo, ay yung suspension na. Hindi na yung violation. Kasi nung first hearing, tinackled guys yung mga violation nila. So, dito naman, sa susunod na hearing, is about sa suspension na. Anyway, medyo sumasakit yung mata ko sa ring light. Pwede ako magsalamin, guys. Yan. Medyo okay na ho yung paningin ni Mima. Inom muna tayo ng tubig. Kasi talaga nga namang
intense itong ating topic ngayon. Basahin natin. Whereas, with the admission that the source of information was wrong and the information was not vetted, in addition, the various complaints filed against SMNI for fake news peddling and red tagging, it is clear that SMNI violated its responsibility to the public not to use its station or facilities for deliberate dissemination of false information or willful misrepresentation to the detriment of public interest. So, yan na nga ho guys ang sinabi, ang napag-usapan dito na itong SMNI ay meron hong nilabag. Unang-una dito yung pagiging fake news peddling, red tagging. Tsaka hindi din dito guys nadagdag ata yung yung pagbabanta sa buhay ni Franz Castro. Anyway, basahin pa natin ha. Nograles said, pending the recommendation of the Committee on Legislative Franchise on alleged violation SMNI, it is the duty of NTC to immediately stop the deliberate dissemination of false information that may generate cynicism and mistrust on matters involving public interest. Anyway, napag-usapan dito guys na inamin naman din kasi ni Ka Eric na yung nakuha nilang information coming from the source nila about sa 1.8 billion is hindi nila binerified. So may pag-aamin na ho na mali ang kanyang information na nakuha kasi first of all, hindi niya binerified. And then ang SMNI may other violation din for fake news peddling, red tagging, at beside hindi na dagdag dito guys yung mga grave threat nila sa mga manonood. Kagaya dito kay Franz Castro. Tapos yung pagmumura din. Kasi nga, first of all, itong SMNI super toxic. To the point na lahat na lang dyan nagsasalita eh. Si Panelo, si Harry Roque. Ito pa, si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na kung saan nagmumura. Tama ba yun? Nagmumura ka diyan mismo sa TV station na madaming nakakanood. Tapos, ang malala pa dito, religious TV group organization daw sila. Meron bang religious TV group organization na yung kanilang network hinahaluan ng maduming politika at may nagmumura pa? Waving na ho ngayon guys ang House Resolution 1499. Anyway, mahaba-haba pa naman din guys ang ang panahon sa second hearing nila, pero I don't think so kung malulusutan pa nila to. Pero habang mahaba-haba pa ang second hearing, pwede na kayong mag-isip ng mga possible palusot nyo, diba? Nakakatawa tapos sumusweldo ng 100,000 per month. Itong si Lorraine Badoy at itong si Ka Eric. Oh my goodness. Sumusweldo ng napakalaki tapos ang ginagawa lamang ho nila ay nagpapakalap ng fake news. Anyway, yun na nga ho guys. Una, wala silang sinusunod na Code of Ethics dahil ho hindi sila miyembro ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At yung pangalawa is ukol ho sa unverified report. So, facing the number currently facing number of cases for baselessly red tagging and red tagging individuals. So anyway, nako, isip-isip na. Mahaba-haba pa naman. Pero, kaya nyo yan, no? Na kaya nyo nga gumawa ng fake news at na kaya nyo nga iharap sa sambay ng Pilipino yung mga unverified reports nyo, di ba? So, kaya nyo ding harapin yung na yan. Well, weather lang talaga yan. Ang buhay ay weather lang. Hindi pwedeng lagi kang nasa taas. Dahil ang gulo nga umiikot yan. Kagaya ng mundo, umiikot, may pag-araw, may paggabi. So, ikot-ikot lang, weather lang yan, diba? Minsan tama, minsan mali, minsan pabor ang panahon, minsan hindi. So, yun lang. Anyway, it's me again, si Mima Alicia, yung pagbabalik ulit para sa ating panibagong video.